Pilipinas, ang oras po 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang Monday sa'yo, Attorney Cam. Magandang gabi sa'yo, Panyera. Monday, may bad news. Ano na naman yung Dahil, bad news Attorney na yan? Meron pong panibago na naman na oil price hike. Naku, ba't din ako nagtataka? Bukas. Sa anunsyo po ng oil companies, tataas ng 40 centavos ang bawat litro ng diesel habang 20 centavos naman sa presyo ng gasolina. Maging ang kerosene ay may pagtaas din na 20 centimos bukas. 10 magkakasunod na linggo na po ito nang nagtaas presyo sa diesel at kerosene habang pang-siyam na linggo naman sa pagtataas ng presyo ng gasolina. Inaasang magtutuloy-tuloy pa ang ganitong upward trend ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na kabawasan na produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Dos Kumpanyeras. Aray ko? Hindi lang bigas, pati gas tumataas. Ano ba yan? Saan ba tayo lulugar, Panyera? Wala na, magbabike na. Oo, pati kamatis ang mahal. Oo nga, ano? Grabe yung kamatis. Parang 15 pesos isang piraso. Pero Attorney Cam, pag pumunta ka sa ibang probinsya, ang mura-mura ng kamatis, nagkakabulukan lang. Totoo yan. Ang suggestion natin sa Department of Agriculture, pwede po bang kayo na ang bumili ng mga ng mga kamatis ng ating mga magsasaka? Tsaka mag-set up kayo, mag-build kayo ng post-harvest facility para ang mahal ng sun-dried tomatoes, ang mahal ng ketchup, 'di ba? Baka pwede ninyong gawa ng paraan ito, Attorney Cam, para at least medyo bumababa ang supply. At the same time, walang nasasayang dahil yung mga bagaman at kamahal-mahal dito sa merkado sa NCR, pagdating sa probinsya, Attorney Cam, walalos walang kinikita ang ating mga magsasaka. Lugi pa dahil nangangabulok lang sa probinsya. Kaya yung iba ngayon talaga daw hindi bumibili ng kamatis. Tapos nakikita ko sa mga palengke, may mga nabubulok na kamatis. Yun na nga Kasi ang mahal-mahal. So yung hindi tinatangkilik ng ating mga kababayan. So sayang lang. No? Kaya nga isa ito sa magandang proyekto ng Department of Agriculture. O baka naman ang DTI, Attorney Cam, matulungan po ninyo kung ano man mga MSMEs o yung mga kooperatiba dyan, baka pwede po ninyo itong pagtuunan ng pansin. Dos Kumpanyeras. Natapos na tayo sa sili, sa sibuyas, ngayong kamatis. Tapos na ba ang sibuyas? Hindi pa rin, medyo mahal pa rin siya. Pero medyo bumaba na compared sa grabing taas noon. Hindi na kasi ako nagluluto, Attorney Cam. Gumagawa lang ako ng sausawan minus the onion na dahil mahal nga noon. So kamatis na lang. Ay, yung sili medyo mataas pa rin siya. Ayan. Pero yung kamatis talagang biglang nagkagulatan. Pero alam niyo po ba na pwede kayong makalibre sa kamatis? Paano? Pumili kayo ng paso, lagyan ng lupa. Pag tumubo yan, libre na kayo sa kamatis. Kami libre kami sa kalamansi kasi meron kaming kalamansi na Kaso may mga ibang mga friends nating neighborhood hindi nagpapaalam, kuha ng kuha. Parang yung mga mga kapitbahayan lang namin sa probinsya, Attorney Cam. Yung mga tinanim ng nanay at tatay ko. Aba, ay nakakapagkopra nang wala silang niyugan. Dahil sa niyog na tanim ng tatay ko. O kaya naman, Attorney Cam, nakakakain ng saging na hindi naman nagtatanim. Dahil
laging available ang tanim na saging ni Nanay Flore. Dos Kumpanya. Kalungkot magtanim ho kayo ng inyo, kayo magnanakaw. Yung mga backyard ninyo na may na may mga lupa pa na excess, taniman ninyo, di ba? Napakadali po na magtanim. At kapag ito'y namunga, di ba, napakasarap sa pakiramdam na, yung tinanim ko, yun ang lulutuin ko. Di ba? Yes. Ay, yung iba kasi sabi, Attorney Gam, yung mga ano bang tawag din, yung mga maliliit, yung mga cactus, succulents. Sabi sa akin ang baduy mo naman, alugbati ang tanim mo sa akin, ito mga succulents. Aba, ito ay kasagsagan ng pandemya, Attorney kami ng mga tanim ko, sili, kamatis, basil. Sabi sa akin ng kapitbahay ko, ang baduy mo, ako sa akin succulents. Aba, walang mabiling gulay doon sa tindahan doon malapit sa amin. Sabi sa akin, Panyera, meron ka bang ganyan? Sabi ko, ilagay mo kaya sa sinigang mo yung, o sa tinola mo yung succulents mo. Oo. Yung cactus mo. Lagay mo sa tinola ang cactus mo. Dos Kumpanya. Pero nagkakatuwaan lang po tayo. Pero maganda pa rin, Attorney Cam, yung mga balcony gardening, backyard gardening. Pa rin, nakakatulong pa din. Ang omelette ko, nung pwede pa akong kumain ng itlog, Attorney Cam, dahil may allergy ako sa itlog, ang basil na nilalagay ko sa omelette, galing lang dun sa pananim mo. Kami dati meron kaming nakatiwang lang na lupa. Sa Luyot, malunggay at saka papaya ang tinatanim namin. Namatay ng bagyo pinatay ng bagyo ang ko. Papaya? Ang aking malunggay. Ay, naku, napakasarap pa naman. So, ang ginagawa namin kapag nag-harvest kami, may sobra, binibenta namin. Diba? Yan, nagmamatter po talaga. Ito naman ay mga simpleng tips para tayo ay makatipid. Pero ngayong gabi po pag-uusapan natin ang open deed of sale. Hindi man ito direktang nakaka-apekto sa lahat, pero dagdag kaalaman po lalong-lalo na kung kayo bibili ng property o kaya naman kayo bibili ng real property o kayo bibili ng sasakyan dahil itong mga ito ay nirerehistro and therefore kinakailangan ng proper documentation. Dos Kumpanya. At ganoon din po sa mga medyo nagigipit, sila yung may-ari, tapos sila yung magbibenta nung mga motor vehicle nila, tapos dahil ang gusto ay open deed of sale ng buyer, so napipilitan yung buyer nga, yung seller na mag-open deed of sale. So meron niyang consequence. Oo, mga advantages. Correct. Mostly disadvantages, Attorney Cam. Tsaka, ano ba ang sinasabi ng batas pagdating dito? Yes. Dos Kumpanya. So pwede po kayong sumali sa ating talakayan tonight sa ating social media platforms. Nandyan po ang DZRH TV 4K live stream sa YouTube. And of course, ang 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485 ang atin pong hot text line. Sa ating social media platforms naman po, live po Facebook. Kami. Ayan yung Facebook natin, hanapin niyo po DZRH News, o kaya naman po DZRH News Television or DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, at tatanggap po kami ng inyong mga questions patungkol po sa open deed of sale or anything na related sa ating talakayan tonight. Dos Kumpanyas. Yan, Attorney Cam, legal ba ang tanong natin may visa ba ang open deed of sale? Ito ba ay legal? No? Yeah. The answer is no. Kasi ano ba yung mga requirements, no? Ano ba yung mga requirements pag ikaw ay gagawa ng dokumento? Kapag ka po kasi gagawa ka ng dokumento, dapat yung buong detalye ng mga partido, both ng seller at ng buyer ay nandoon. At the same time, yung specific na detalye ng bagay na ibinibenta at saka yung consideration or magkano ang ibabayad or kapalit ng bagay na ibinibenta mo. And of course, kung meron pang ibang mga stipulations like sino ang magbabayad ng buwis, sino ang magpaprocess ng ganito, kung meron pang pending na bayarin, halimbawa real property, meron pang pending na bayarin, sino ang magbabayad nito? Ito ba itutuloy ng buyer o babayaran muna ba ito ni seller? O kaya naman, Attorney Cam, sa mga pagkakataon ng ibinibenta ay kotse o kaya motor, ito ay minsan naka-mortgage pa, no? Hinuhulugan pa, ina-amortize pa sa bangko o kaya naman ay sa yung mga nagfi-finance, no? Sino ba magtutuloy kung ito ay di hinuhulugan pa, no? Dinadata-datahan pa, sabi pa nga sa mga Cebuano, dinadata-datahan pa
sa bangko o sa financier. So, sino nga ba? Dos Compañeras. Pag sinabi mo kasing open deed of sale, Panyera, no, open, nakabuka. Parang ganun, di ba? Nakaladlad. Parang ganun lang na deed of sale. So, mapapansin nyo, pag open deed of sale, puro yan, blanco, 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 Nakalagay blanco. lang doon, Attorney Cam, yung seller. No? Kasi nandun yung full detalye, full details ng property na binibenta. Correct. Tapos mapapansin mo sa open deed of sale, lukot-lukot na yung papel na yan. Bakit? Kasi Nag-transfer na kung kani-kanino. Walang, usually ito po ay kulang ang detalye dahil wala pong buyer dito. Correct. Ginagawa po ito unang-una kung real property para maiwasan yung capital gains tax. Yan talaga yun eh. Documentary stamp tax. Lahat ng Patipid. mga iniiwasan sa tax sa BIR. Kaya naggaganyan po sila. Ito po ang nangyayari kapag real property. Ibang usapin kapag naman sasakyan. Bakit? Kasi kapag sasakyan, no, palalabasin. Pag second buyer ka kasi, pag second lipat pa lang ng sasakyan, abay mura-mura pa, malaki-laki pa ang bayad nito, Attorney Cam. Medyo mataas-taas pa yung value. Pero kapag pangatlo, pang-apat, the third hand, fourth hand, fifth hand, abay mas malaki na ang ibinaba ng property mo, ng sasakyan mo dahil nagpalipat-lipat na kung sino-sino na ang nag-drive ng sasakyan na ito. Dos Compañeras. Sabi ko nga sa'yo, Panyera, nakakita ko ng open deed of sale. Lukot-lukot na. Tapos alam mo yung naulanan na hindi mo maintindihan. Natapunan na ng kape. Punit-punit na. Ano ba naman deed of sale na to? Pero nandun ang parang ID ng unang-unang owner pa. Ayan, yung details ng unang-unang owner pa. Ang hindi ko maintindihan, Attorney Cam, yung notaryo. No? Kasi dapat hindi ito nininotaryo kapag kulang sa detalye. No? Although of course, ito ay nakakalusot dahil nga dun sa mga tinatawag nating fly-by-night na notaries public. Itong mga nakapwesto lang, merong maliit na table dun sa kanto, pagkatapos merong dry seal, pinagawang peke, pagkatapos kung kani-kaninong pamangalan, kung kani-kaninong abogadong pangalan ang gagamitin na maaring Attorney Cam, nasa hukay na ang abogado na ito, ginagamit at pinagkakakitaan pa. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang tinatalakay natin tonight. Take note po ha, importante po ang notaryo. Bakit? No? Unang-una, it converts the document into a public instrument. Anong ibig sabihin kapag public instrument na ang notaryo, no? Kapag notaryo na po at naging public instrument na, it is binding, no? Against everyone else, hindi lang between parties. So, ibig sabihin, kapag notaryado ang dokumento ko, namin ni Attorney Cam, kasunduan ng bentahan, pwede niyang igit ito laban sa kung kanino pa man na nag-aangkin o nagkabentahan din kami. Lalo na po kapag ipinarehistro ng buyer ang naging bentahan. Dos Compañeras. Tsaka tandaan po ninyo, no, yung nag-iisip po na ibenta ang kanilang properties, especially motor, yung sasakyan, na open deed of sale. Pag yan po ay may nangyari dyan, nakabangga o kaya naman po ay nakadamage ng property, kung sino po ang nakarehistro. Yes, yun po ang unang pupuntahan para hingi ng civil liabilities, magbayad po ng damages. Kaya hindi talaga advantage, lalong-lalo sa mga buyer, yung open deed of sale. Kahit sa seller din, Attorney Cam. No? Kaya importante po, ginagawa ito ng mga nagba-buy and sell Attorney Cam. Totoo yan. Sige, para hindi makatipid tayo or para hindi madagdag sa akin ito, ako ang buyer, ito saka na lang natin ilagay, papanotaryo, ewan kung sino pumapatos, no? Hindi po ninyo maiparirehistro ang inyong bentahan at even hindi mo mapapalipat ang title or registration ng property under your name, no? Kung hindi po kumpleto ang inyong dokumento at hindi notarized ang dokumentong ito. Dos Compañeras. Ayan. So, magko-commercial muna tayo, Attorney Cam. Pero bago yan, batiin muna natin ang mga nakatutok sa atin tonight. Si Bert Laboster, gayon din si Telma Masigan, Zian Kevin Roy, Abigail Enriquez Moonbeats, Federico Bagisi, Nestor Milana, Sylvia Quirino, and of course Eduardo Narvaez and Eli Abanto. Nanonood sa atin sa Labo, Camarines Norte. Ito, Attorney Cam, may super fan mo si Eli Abanto. Ganyan si Tita Ami Miraflor Garcia and Ma'am Grace Recta, Kenneth Arevalo, and
Tita Ami, happy birthday pala sa'yo, Tito Sunny. Yan. Magandang gabi po kay Maricar Agbuya, ganun din po kay Vilma Takahashi, Jerry Sumagaysay, Leo Havares, nanonood sa Puerto Princesa City, Palawan, Miss Belen Rivera, Marilu de Guzman, and Federico Bagisi. Yes, and of course, si Gael Enriquez at sina Aunt May, Buddy Camposano at iba pa. Nanonood po sa atin sa YouTube. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Bebe Leti Garcia ng Hadera ng Antique Province and Nad Fonseca. Ako naman po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At tinatalakay po natin tonight ang tungkol sa Open Deed of Sale. No, kung ito ba ay epektibo, may bisa ba ito, no? Syempre sinabi na natin wala po itong silbi, no? Lalo pat hindi naman ito kumpleto. Actually mas may silbi pa, Attorney Cam, ano? May silbi kapag ang meron kayong deed of sale na hindi lang notaryado, no? Kasi yun, patibayan mo yun. Pero kung ikaw ay may open deed of sale, wala doon ang buyer, lugi ka doon. Hindi mo ito magagamit kasi wala naman doon ang pangalan mo. No? At usually po, hindi po ito ninonotarize ng mga totoong notary public. Bakit? Kasi unang-una nire-require po ang presensya nila na dapat sila ay nandoon po at nagkapirmahan. At nire-require din po yung kanilang buong mga buong detalye plus yung kanilang mga IDs, di ba? I-validate po. So kung kayo po ay may open deed of sale, hindi po nyo yan basta-basta mapapanotaryo. Sabi nga ni Panyera, exempt sa mga fly-by-night na hindi naman po talaga totoong mga notary public. Yan. So, yan po ang dapat nating tandahan. Huwag po kayong papayag kung kayo po ang buyer. Huwag po kayong papayag na kayo ay bibigyan ng open deed of sale. Ang importante, Attorney Cam, right there and then, magkapirmahan kayo. Lalo na kung kayo ay magkakabayaran na. No? Dahil lugi ka kapag ka ikaw ay nagpakawala ng iyong pera, pagkatapos ay wala ka namang maayos na dokumento. Dos Compañeras. Yan, kung kayo po ay sa mga dokumento, importante po yung full name. Again, yung marital status, Attorney Cam, dapat nakalagay din doon. Bakit? Kasi kung ito ay married at ito ay nagbebenta, abay delikado kayo. Take note po sa family code, kailangan ng consent ng asawa kapag ka magbebenta, especially yung properties ay na-acquire during the marriage. So, delikado kayo doon. No? Binibigyan po ang asawa ng 5 taon para bawiin ito. So, delikado kayo. Of course, ilagay nyo din yung citizenship at saka yung legal age, Attorney Cam. Dapat legal age na ang katransaction ninyo. Otherwise, walang legal capacity kung ito ay minor de edad. No? Siyempre, kailangan ng pinatawan niya na nasa legal na edad na. Yung address, syempre, importante rin yan. At iba pang mga nakalagay doon sa deed of sale is yung mga kulay ng sasakyan, body type, plate number, model number, engine number, chassis number. Yung mga yan. Importante yan. Kasi yun yung pagkakakilanlan ng sasakyan. Di ba? Kapag ka sasakyan. Kapag ka naman lupa, syempre, yung buong detalye ng property. Pero hindi ko maintindihan, Attorney Cam, kung ikaw ang may-ari ng real property tapos i-open deed of sale mo. O kaya naman ikaw ang buyer tapos i-open deed of sale. Kasi nangyayari din ito dahil dumadaan sa ahente. No? Or yung mga nagba-buy and sell. No? Para nga hindi na magbabayad ng capital gains tax at kung anek-anek pa. Dahil yung capital gains tax, sinasabi po, dapat bayaran mo din 30 days from the date of notarization. At saka naman yung documentary stamp tax babayaran on the 5th day of the following month, no? Nung after ng inyong transaction. Dos Compañeras. Pero iba po ang requirement sa pagdating ng mga sa motor dahil nire-require po ng Republic Act 11235 na dapat yung owner po ng motorcycle i-rehistro po sa kanya yung motorcycle within 5 days na bago matapos niya makuha yung motor or yung vehicle na ito, no? 5 araw lang kailangan i-rehistro. Kaya diba? yung bibili ng sasakyan, patapos pati tenggahin ng katagal-tagal. Yes. Ang registration, delikado po yun. Unang-una,
Anong Republic Act yun, Attorney Cam? 11235. Anong long title? Ito ay tinatawag natin na Motorcycle Crime Prevention Act. Kapag halimbawa po hindi na irehistro ng owner yung kanyang motor vehicle na kanyang na-acquire, meron po itong imprisonment na arresto mayor to prison correctional at meron po itong fine at 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos. Medyo may kalakihan. Kaya ikaw, sino ba ito? Moonbeats? Ay, Moonbeats sagutin mo na, Attorney Cam. Sige, Panyera. Okay. Ang tanong po ni Moonbeats, sabi niya, "Good evening po, attorneys. Nakabili po ako ng motor. Third owner na siya, Panyera. Naka-open deed of sale. Nasita po minsan sa checkpoint kasi hindi nakapangalan sa akin yung motor. May huli po ba sa ganito? Salamat." Yan. Kasi yung kapatid ko, Panyera, ay nagmamotor din yung mga yan. So, mga kakilala natin mga motor. Katropa. Mga kabiker. Mga kabiker. Yung maraming mga nakasuot ng mga ano ba ito? Flasher, mga ganyan. So, pag ganito po, kasi required po na kapag hindi nakarehistro sa inyong motor, meron dapat kayong authority. Authorization. Papakita ninyo na siya po may-ari, in-authorize po si ganito na i-drive yung motor. Okay, ngayon, kung wala po, sometimes sa mga checkpoint, sinabi ko kay Panyera, may mga ibang pulis na kinikilala ang open deed of sale. Pag may copy ka. Pag ako ang pulis, wag niyo pong hayaan yan. Oo. May mga iba na hindi. Oo, kasi Attorney Cam, ang daling gumawa-gawa ng open deed of sale. No? Pero kung ito ay deed of sale na nakanotaryo na, I see no reason kung bakit ito i-questionin. Pero kung open deed of sale, mga pulis, makinig, no? Yung mga nagche-checkpoint dyan, wag niyo pong hahayaan. Ito ang nagiging cause, Attorney Cam, ng mga carnap, no? Ito ang, kumbaga, kaya dumadami ang carnapping ay dahil sa mga open deed of sale na yan, no? So, wag niyo pong hahayaan. Kaya, Moonbeats, iparehistro mo na sa iyong pangalan ang iyong motor na nabili. Dos Compañeras. Kayo, ha? Okay. So, again, no, yung pong proper na documentation plus notaryo ay importante to make it a public instrument, and of course yung registration ay importante po kasi hindi naman tatanggapin, Attorney Cam, kung hindi notarized ang iyong document. Correct. No? Notarization or dalawa ang purposes ng notarization, to make it a public instrument and of course for registrability. Take note po, no, kapag ka nagkaroon ng issue, ito man isa sa sasakyan o ito man ay sa anong tawag doon, sa real property, lupa, no, lupa't bahay, condo, apartment, ano pa ba, Attorney Cam, yung mga townhouses, no, kapag ka po public instrument, ibig pong sabihin, hindi mo na kailangan, kung nagka-issue at nagkakaso, hindi mo na kailangang patunayan sa korte na yung dokumentong ito. The presumption is, ito ay legit, ito ay authentic, dahil hindi mo na kailangang improve ang genuineness ng dokumento, no? So hindi mo na kailangan mag-effort ng sobra-sobra, maghahanap ka ng kung sino-sino para patunayan, ay totoo nga, due execution ng property na ito. So yun po yung advantage, no, kapag notarized and in a public instrument. Dos Compañeras. Okay, pwede po bang dito magpirmahan ng DOA sa Maynila kahit nasa Butuan po ang lupa, si Alice? Ayoko naman. Walang problema doon kung halimbawa ay nasa ibang lugar yung property pero dito kayo nagkasundo na magbentahan. Ang importante lang, dito kayo magpipirmahan, dito rin kayo magpapanotaryo, no? Kung saang lugar kayo nagpirmahan, doon kayo magpapanotaryo, no? Kasi yun yung within the jurisdiction of the notary public. Yun. At dapat kayo ay present pareho. No? Kung halimbawa naman ay magkahiwalay kayo, nasa Maynila yung isa ay nasa Butuan, yung isa doon magpapa-acknowledgement, no? May acknowledgement part doon sa Butuan. Yung isa dito sa dalawang acknowledgement. First one, yung nasa Butuan or kung nasaan man siyang lugar. At ikaw, kung nandito ka sa Maynila, dito sa Maynila. Ayan. Next, Attorney Cam. Ito nga sabi, wala na po ang seller. Hindi ko na makontak. Patay tayo dyan. Pwede po bang ID lang ng seller ang dalhin sa notary public? Yun nga sinasabi namin na kailangan ng personal appearance ng buyer at seller kapag magpapagawa po ng deed of sale. So, yun. Yan. Take note po ha, yan pong mga ganyan dokumento kapag ka nagpapanotaryo, kasama po ang dalawang partido. Yun. Kaya usually doon sa kayo dapat nagpipirmahan sa harap ng notary public para ma-witness ng notary public ang inyong pagpipirmahan at katunayan na ito nga, known to me na sila nga ang mismo nagpirmahan nito at walang takutan at voluntary ang lahat.
Yan. Walang takutan. Kasi baka naman tinutukan ng baril, attorney Cam eh. Pirmahan mo to. Di ba? Mga ganon nangyayari sa mga will, attorney Cam, o kaya sa mga lupa-lupa. Dos Kumpanieras. Tsaka, ito yung sinasabi natin na open deed of sale. Iniiwasan po natin na ma-presume na itong motor na to ay nakarnap o kaya naman galing sa mga illegal, no? Kaya wag po tayong bibili ng mga open deed of sale. Ayan. May question dito, Panyera. Sige, go on. Nakabili po ako ng sasakyan sa pamamagitan ng open deed of sale. Pero patay na po ang original owner. Ito yung mahirap, Panyera. Patay na yung original owner dahil nga open deed of sale, nagpasalin-salin sa kanya. Paano niya ngayon daw mapaparehistro ang sasakyan? So, maaari po niyong kausapin yung pamilya ng seller na mag-execute sila ng sale to extrajudicial settlement of ganun. Medyo komplikado, pero kung may mga heirs po siya, sila po ang pipirma sa deed of sale. Pero bago pa sila magkapirmahan, kailangan po muna na masettle ang estate. No, yun yung hassle nun, attorney Cam. Correct. No? Kapag umabot pa sa ganyan. Paano kung hindi nagkakasundo yung yung mga heirs? Paano kung halimbawa ay ayaw namin, dagdagan mo ng bayad? Diba? O kaya naman, hindi totoo yan. Dinideny namin yan. Hindi namin alam yan. Hindi yan sinabi sa amin ni mama at ni papa. Diba? Yan malaking problema. Ayan. So, bumili po ang tatay ko ng lupa. 20 hulog. Ang nagbenta po ay anak ng nasa pangalan ng namatay na tatay ang lupa. Hindi pa po na-transfer. Paano po malilipat ang titulo sa pangalan ko? Yun. Hindi ito open deed of sale. Pero, ano po ba ang katibayan ninyo ng bentahan? Pangalawa, noon po bang nagbenta yung anak ay buhay pa ang tatay o patay na? Kasi nagmamatter, pakula-kulang yung mga facts sa attorney Cam. Ang nagbenta po ay anak ng nasa pangalan ng namatay na tatay ng lupa. Ang lupa, na tatay ang lupa. Ibig sabihin, attorney Cam, si anak ang nagbenta, ang may-ari si tatay. Pero ang tanong, nung ibinenta ba sa inyo nung anak yung lupa, buhay pa ba si tatay, yung may-ari? Kasi kung buhay pa yung may-ari, walang otoridad or walang kapangyarihan si anak na magbenta ng property unless meron siyang special power of attorney. Ngayon, kung halimbawa naman ay buhay pa yung tatay, kung halimbawa naman ay patay na yung tatay noong binenta ng anak yung property, dapat po ay mag-settlement of estate muna bago nyo bilhin. No? Dapat ay nagkaroon muna ng settlement of estate kasi malaking problema po kung bibilhin ninyo na hindi settled ang estate. So, yun po ang magiging problema. Paano malilipat ay kulang po kasi yung detalye ninyo. Unang-una, kung sa anak ninyo binili na patay na yung tatay niya nung binili ninyo, ipasettle po muna niyo yung estate. Saka ninyo bayaran. Pagkatapos, kunin na po ninyo yung mga dokumento. Ngayon, kung halimbawa namatay na yung buhay pa yung tatay at yung anak ang nagbenta, ay mukhang problemado po yan. Unless, of course, namana na niya. No? Minana na niya. At the same time, babalik at babalik pa rin kasi kayo doon sa doon sa tatay, kasi sa tatay nakarehistro, kailangan niyo ma-establish yung link ng authority nung nagbenta sa inyo, no? Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng SPA o kaya naman ay sa pamamagitan ng judicial settlement of or judicial or extrajudicial settlement of estate. Dos Kumpanieras. Naguluhan ba kayo? Magulo po talaga kapag bumibili ng hindi maayos ang documentation at hindi kayo direktang nagtatransact doon sa original na may-ari, doon sa kung sino mang nakapangalan doon sa dokumento. Alam mo, minsan, komplikado Panyera, nakakainis yung mga nagpo-post Clean title. Di naman pala clean. May encumbrance, naka-mortgage. Clean title. Meron naman palang mga minor de edad na may-ari. Clean title. Meron, patay na pala yung asawa, dalawa silang nakapangalan. Hindi po basta-basta. Clean title. Clean hindi title naman, pero naka-tax deck pa. Tapos clean title, hindi naman yun yung may-ari. Dapat po ang clean title ay yung original yung nagbebenta po, buhay pareho. Yes. No? Kasi, walang encumbrance, walang annotation. Yes. Malinis pati yung buwis. Correct. Yan. May tax clearance. Yun ang clean title. Hindi naka-mortgage. Ewan ko ba naman sa mga ahente na nagbebenta dyan ng mga lupa. Puro clean title, mga sablay naman. Diba? Kaya nga po, dapat kapag high blood si ating. High blood si ate. May pinaghuhugutan ka ba? Kaya nga po, kapag po kayo ay magtatransact, may nakita kayo sa social media, ang daming ganyan, attorney Cam, sa marketplace, clean title.
Pero yung pala, Attorney Cam, naka-mortgage pa sa pag-ibig. Correct. Naka-mortgage sa bangko. Nakasangla, tira. Clean title. Yes. Ano O ba kaya yun? nakasangla sa kapatid. O kaya naman pala yun, kung sino man ang may-ari, no? Itong pala ay rights lang ang ibinibenta. Anong rights? Anong clean title sa rights? Correct. Diba? May ganyan clean title. Tapos yung pala, sila, pang-apat na owner. Paano naging clean title? Ito pang-apat na owner. Kahanapin mo yung unang owner nandun na daw sa ibang bansa o kaya nandun sa ibang lugar. Anong clean title yun? High blood ako Magandang umaga sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Jam. And of course, Norman Susada, dyan sa San Luis, Aurora. Si Apolinario Madrisa, sabi niya, sana po mayroong legal na agency na accredited ng Register of Deeds na siyang lalapitan mag-process ng papeles tungkol sa lupa. Ako nagbayad 135,000 sa 2 title from New Zealand. Kayo ho ay naggoyo ng binayaran ninyo. Maliban na lamang kung kasama po doon yung babayarin tax, no? Madali lang naman, Attorney Cam, na mag-process ng titulo, no? Pagpapalipat ng titulo. So malamang kayo po ay naggoyo, maliban na lang nga kung yung buwis ay kasama na doon. Kasi alam nyo, Attorney Cam, kung abogado ang pinag-asikaso nyo, 20,000-30,000 per title lang ho ito, no? Plus of course yung taxes. Pero yung 135 ay nagkalokohan na ho kayo nito, no? Unless kasama na nga yung buwis doon. Ayan. Dos Compañeras. Attorney Cam, next. Ito muna, sabi ni Norman Susada, good evening po, dos compañeras, watching from San Luis, Aurora, and si Jam sa Alberta, Canada. Question po, ano po ang disadvantage ng open deed of sale sa seller at sa buyer? Okay, sa seller kanina nasabi na namin yung tungkol sa kapag halimbawang na may nangyari pong aksidente, damage to property, o kaya may nabunggo, kung sino pong owner, siya po ang merong liability, civil liability, na bayaran yung mga damages. Yun po yung pinakauna doon, disadvantage sa seller. Ngayon, anong disadvantage sa buyer? Pag kayo po ang buyer sa open deed of sale, unang-una, wala po kayong legal proof of ownership na kayo po ang may-ari ng property. Pangalawa, hindi rin po kayo pwedeng mag-claim sa insurance, yung mga warranty, or yung mga protection na binibigay ng batas sa owner po ng property. So, disadvantage po yun sa buyer. Yeah. Okay, si Valentina Melena Poncia. Nakabili na rin po yung anak ko ng motor na naka-open deed of sale. Tapos may nahuli na karnaper at nagturo ng mga pinagbentahan at isa ang anak ko sa naituro. Kinuha ng mga pulis. Ang ginawa ko po, pinahanap ko ang tunay na may-ari at itinuro namin ang motor na nasa headquarters at nabawi na ang tunay na may-ari. Ang tanong, wala ba kaming karapatan na humingi ng mga ginastos sa pinaganda at ginastos ng motor dahil lang makuha ng anak ko yung kulang-kulang naman ng accessories. Actually, swerte po yung anak ninyo na hindi siya pinasuhan ng anti-fencing law. Kapag ka po ang isang nakaw na bagay ay nakita sa inyong pamumosisyon or sa inyong possession, sa inyong custody, the presumption is kayo po ay meron ng agad, Attorney Cam, na presumption na guilty kayo, nagkasala kayo sa anti-fencing law. No? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, swerte yung anak nyo na hindi na siya pinasuhan ng fencing. Now, as to kung mababawi pa po ba ninyo, ay malamang hindi na po ninyo mababawi. Bakit? Kasi unang-una, dapat ay nag-transact kayo at kumuha kayo ng mga dokumento, no? Ng maayos na dokumento doon sa binibili nyo, at the same time, inassert ninyo yung kinilala ninyo yung totoong identity ng seller. Yan, kaya nga po meron tayong tinatawag na caveat emptor, buyers beware. Ayun, so malamang hindi na ninyo ma-recover. Ayan. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito sabi, attorneys, okay po ba bumili ng open deed, makapag-transact sa open deed of sale nang wala pong ORCR? Yun lang po. Unang-una sabi namin, yung open deed of sale, hindi namin siya nire-recommend kasi po, nire-require na po ng batas no, na kailangan iparehistro yan sa LTO within 5 days upon acquisition of the motor vehicle. No? Pangalawa, yung ORCR, importante na nakasama yan. Bakit? Parang yan po yung titulo ng mga motor. Parang sa lupa, di ba sa lupa may titulo. Pag nagkabentahan po ng deed of sale, titulo ng lupa ang binibigay sa inyo.
pag nagkabentahan ng motor, ORCR ang kailangan nyo kasi yun yung parang titulo nila. Okay, importante po yun. Huwag kayong magpapa-open deed of sale, wala pang titulo. Delikado po yan. Lugi kayo doon. Lalo na kapag yan. Oo, yun ang problema. Remember, yung isang dati nating reporter, Attorney Cam, ganun ang naging kaso niya, nakasuhan siya ng violation ng anti-fencing law because bumili siya ng sasakyan. No? Ito pala ay naka-open deed of sale. So, mabuti na lang at naipa-dismiss din yung kaso. No? Pero, yun po yung hassle nun eh. Maipa-dismiss man ninyo dahil, in good faith kayo. But then, just the same, Attorney Cam, the hassle of it, the hassle na pupunta kayo from time to time sa korte, yung, paano pag hindi ako nanalo? Paano pag natalo ako? Paano pag makulong ako? Mahatulan akong guilty. Kahit pa in good faith kayo. Pero hindi malinaw doon sa circumstance. Take note po may mga bagaman at malinis ang intensyon. Maari pong kayo ay makulong pa din. Bakit? Kasi malinaw na nasa inyong pamumosisyon ng isang nakaw na bagay. So, yun po ang dapat ninyong pakatandaan. Okay, ako ay nakabili ng sasakyan. May picture at ID at pirma. Pero, hindi nakapangalan sa akin ang sasakyan. Ipangalan nyo na po. No? Ang gawin nyo po, iparehistro nyo na po kaagad, Wonder Dogs Cats TV. Yun lang naman po. If you have the ORCR and the details, then I hope notarize po ninyo yung dokumento. Ayan, next, Attorney Cam. Before tayo mag-commercial break pa niya, papaano po kung halimbawa po, no, iba yung nakalagay sa ORCR, iba rin po yung mga chassis number, engine number. Paano po yan? Ay, naku po, pag ganito, baka po ito ay chop-chop, no? Di ba panyara may mga ganon? Yung china-chop-chop, tapos binubuo-buo lang po nila. Ay, wag niyo pong papatusin yan. Wag po kayong bibili, no? You always double check kung yung kanyang description ay nagmamatch ba doon sa ORCR. Kasi kung hindi po, delikado po yan. Yeah, hindi nyo basta mapaparehistro yan. Ganyan ang modus operandi ng mga nagnanakaw ng sasakyan. Si Telma Masigan, before we pass for commercial, kapag po ba magpapa-extrajudicial settlement ng property, kailangan pa po ba ng present ang abogado or ito po ba isi-settle sa court? Salamat po. Actually, hindi po kailangan ng presence ng abogado. No, although makakatulong po ito kapag kayo ay nag-extrajudicial settlement of estate. Lalo na kung marunong naman kayo magsulat at i-plastar, no? Sa Bisaya pa i-plastar ang mga stipulations niyo. Ang importante lang po na ayon sa batas, no, yung inyong paghahati-hati kasi ito naman ay extrajudicial settlement of estate. But then, no, ipapanotaryo pa rin po ninyo kasi yung inyong extrajudicial settlement of estate. So mas mabuti na din na mag-engage na kayo ng abogado para mag-draft noong inyong extrajudicial settlement of estate. At of course, i-notaryo na din ang dokumento. That way, sigurado po kayo na magiging tama yung pagkakagawa ng inyong settlement. Dos Compañeras. Pag extrajudicial settlement po, hindi po sa court. No? Kayo-kayo lang po yun. With the assistance of the counsel and of course, notarization ng legit na notary. Attorney Ka, marami pa tayong mga questions. Yung question ni Bert Laboser, gayon din ni Rachel Reyes at Moonflower, at si Marilyn Gutierrez ay sasagutin natin sa ating pagbabalik. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. And of course, Michael Abot and Angelita Federico Connie at Gil Ocampo. Magbabalik po, may ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Nangangala yung aking kaliwang malikat. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Isa lang ibig sabihin niya na Attorney Cam. Kailangan na exercise. Or tingnan mo yung mga lumalabas ng ating mga itinatago. Ang mga sumpa sa buhok. Ano ba yan? Before we pause for, wala tayong question before we pause for commercial. But sabi ko, sasagutin natin yung mga questions sa atin. Si Moonflower, nag-expire po ba ang deed of sale? Kasi yung dokumento ng lupa nakalagay po valid until December 31, 2012. Deed of sale pa lang po, hindi pa po napalipat ang pangalan sa buyer. Ang buyer po namatay na. Yung seller po, balik kapatid ng buyer, doon pa din po nakatira sa lupa kahit nabenta na po. Ayaw pong umalis. Okay. Yun pong deed of sale, hindi po nag-expire. Ang nag-expire po ay
yung commission noong nagnotaryo. Ang tawag po kasi doon sa kapangyarihan ng yung authority noong notary public ay commission. Yun yung ginagrant sa kanya. Hindi commission na pera. Hindi commission yung authority para mag-notarize. Nag-i-expire po yun. Pero kahit po nag-expire na, no, yung commission ng isang abogado para magnotaryo, yung pong lahat ng ninotaryo niya, bago pa mag-expire yung kanyang commission na itong kapangyarihan na mag-notarize, nananatili po yun. Kahit po siya mamatay, no, yung 1920s pa, na dokumento, kahit po matagal nang nag-expire yung notary, yung commission na kapangyarihan ng notary public, nananatili pong valid yung dokumento. Basta po, during that time na ninotary ito, during that time na valid yung existing yung kapangyarihan niya na mag-notarize. Siguro ang sinasabi niya, Attorney Cam, ito yun yung sinasabi niya, yung valid until December 31, 2012. Kasi ang notaryo, kapangyarihan, nag-i-expire every 2 years. No? Natatapos every 2 years. Kaya December 31. Yan. Ganyan po talaga. Yun. Pero yung deed of sale po, valid po yun. Kahit pagano na ito katagal. Ang problema nyo lang po kung hindi po nabayaran yung tax. Dahil syempre, ikukompute po mo po 2012 pa ito. Di simula po 2012, yung pong capital gains tax babayaran ninyo at documentary stamp tax. Napakalaki po ng babayaran ninyo. Ayun. Ayun. Yung issue naman po na doon pa rin nakatira, pwede nyo naman pong paalisin. Kayo po mga tagapagmana, edi dapat po isatal na ninyo yung estate. Pag bahagi na ninyo, and paalisin niya kung sino man yung nakatira doon. Next, Attorney Cam. May binibenta pong motor sa akin. Halaga pong 50,000 pero nakasangla po ang ORCR ng 20K. So, kailangan daw po munang mag-down. Ano po bang dapat gawin? Nakasangla yung ORCR. Pag ganito po, mas maigi na kaliwaan. So, yung pinagsanglaan na ORCR, tapos yung magbebenta, tsaka ikaw, no? Para pag nagkabayaran, kuha ng ORCR, diretso execute ng deed of absolute sale. Yung pera na, yung 20K, bayaran mo na doon sa pinagsanglaan para sa'yo na. Kasi mahirap yan. Sige, bayaran mo muna. Ay, naku. Paano kung hindi bayaran? Naku. Maraming mga balasubas talaga, Panyera. Alam mo, may mga na-experience tayong ganyan. Magdadown po kayo ng 10K para sa pang-ayos ng mga requirements. Diyos ko, bibilihin na kasi. Yung pala, pinasangla, tira pa yung 10K, babay na. Itago natin. Dami na. Itago daw natin sa pangalang Russell. Diyos ko, Lord. Wag ganon, ha? Los Compañeras. Ayan, Attorney Cam, ito si Rachel Reyes. Hanggang kailan po ba dapat manotaryo ng deed of sale para may visa? Habang buhay po yung partido, no? Yung dalawang partido doon sa deed of sale, habang buhay pa sila, dapat panotaryohan. At mas maganda po na as soon as possible, kapag nagbayaran na kayo, pirmahan na kayo ng deed of sale at magpanotaryo na kayo. Para po, and of course, kailangan po ninyong bayaran yung tax, no? Kung sakali man, kung ito ay real property, para po maiparehistro na ninyo at hindi kayo magkaproblema. Attorney Cam, next. Ito sabi ni Lynn Zason, good evening po mga attorneys. Out of topic po, kapag po halimbawa gusto ko pong bumili ng property, teka lang, nawala, yan. Gusto ko po sana pangalan sa anak ko na minor de edad, papasok po ba yun as donation since wala pa sa legal na edad yung anak ko? Ayan. Pag ganito po, wala naman po kakayahan na bumili yung minor de edad. So usually po yan, donation. Yan. So kasi, magiging ito, liable po kayo sa donors. Correct. So mas maganda, ipangalan nyo na lang sa inyo. Total naman, whatever happens, yung anak ninyo, siya rin yung isa sa mga tagapagmana ninyo. Yes. Diba? So maliban na lang kung may tinataguan kayo. Pero mahahabol pa din ito. Kasi kung sakasakali, hindi ko sinasabing ikaw yun. Pero generally, walang particular na tao na. Halimbawa po ay isang tao, meron siyang pagkakautang. Tinutugis na siya ng pinagkakautangan niya. Tapos bibili siya ng property, papangalan sa anak para hindi mahabol, no? Lalo na minor de edad ang paglilipatan. Pwede po itong mahabol. Yung in fraud of creditors ang tawag dito. Meron namang iba, Panyera, hindi rin natin sinasabi, paano kung halimbawa naghiwalay sila ng asawa niya, tapos baka habulin pa sa kanya yung property, kakalahati pa sa kanya. So ang ginagawa, tinatago, lalagay sa anak. Mahahabol pa rin po yan.
pa rin po yan. Because kailangan lang patunayan na sa'yo nang galing ang pera. At wala pong kakayahan ng minor de edad na bumili ng ganito kalaking property. Thank you, Attorney Cam. Si Marilyn Gutierrez, may kasulatan po pero hindi pa notarized. Tapos po namatay yung may-ari. Binabawi po ng anak yung lupa. Invalid daw po. Tama po ba ito? No? Ano po ba yung dokumento? Kung ito po ay deed of sale, valid po ang bentahan ninyo kung sakasakali man kahit hindi po notarized ang document. Ngayon, kung ito naman po ay deed of donation, kasi sabi nyo lang po dokumento, hindi kasulatan, pero hindi notaryado, tapos namatay ang may-ari, binabawi ang lupa. Kung ito po ay deed of donation, pagkatapos hindi po notarized, ibig sabihin wala pong visa yung donation. Dahil sabi po sa batas, sa civil code, dapat ay in a public instrument ang donation, written and in a public instrument. So, kung donation po yan, kailangan po ninyong ibalik ang property. Kung ito po ay sale, igiit po ninyo ang inyong bentahan. Kahit po hindi ito notarized. Kasi, in fact, Attorney Cam, valid naman ang bentahan ng lupa kahit pa hindi ito nasusulat. Ang pagsusulat at pagsasalagay sa public instrument ay para lang sa registrability at kung magka-problema, para serves as evidence, no? Pampabigat ng ebidensya mo kapag ikaw ay may issue sa korte. Dos Compañeras. Next, Attorney. Sabi ni Linzason, ayoko po kasi maging conjugal. sabi ko na nga ba, ikaw talaga, Lina. Si Wonderdog Cats TV, sabi niya, itong mga attorneys, grabe po, hindi ko po pwede na hindi marinig ang DZRH. Thank you very much. At wala pong lipatan. So, shout out po dyan. Taga saan po kayo? Hindi ko nga alam kung saan si Wonderdog. Pero si Buboy Puerto, sabi niya, meron na po ang DZRH sa Palawan City. Thank you very much. Malakas tayo dyan, Attorney. Dati, nung Puerto Princesa City pala, sorry. Nung kasagsagan pa ng Sunday program ko dati, no? Ang lakas ng Sunday program dati. Pag pumupunta ako dyan sa Palawan, napunta ako sa yung bilihan ng gamot. Ayun, doon sa pharmacy. Nakilala ko doon dahil sa boses ko. Ay, diba? Ang taray! Malakas kasi ang DZRH sa Puerto Princesa. Di ba, Sir Buboy Puerto? Salamat malakas po. Tayo dyan, Attorney Cam, lalong-lalo panahon ni Mayor Hagedorn. Yan. Okay, madalas tayo dyan noong years back. Okay, magandang gabi, Kim Balbin. Gayon din kay, eto, may nasa na ba yung isa? Meron pa akong binabasa, Attorney Cam. Si Bert Laboser. Sana, kasi matagal na po kami sa aming tinitirhan na lupa. Medyo malawak siya. Tatay ko kasi ang nagkopra dati nung hindi pa nababagyo ng Yolanda. Tapos ngayon patay na po ang tatay ko. Pinapalayas na kami ng may-ari ng lupa. Ano po ba ang dapat namin gawin? Tingnan niyo po yung mga previous episode natin tungkol doon sa patent, no? Agricultural patent. Gayon din, Attorney Cam, yung basta yung a few weeks ago lang natin ito, tinalakay yung tungkol sa lupang agraryo. So, tingnan po ninyo doon. At saka yung pag-leasehold property, yung kapag ka po kayo ay farmer, no, na tenant, ang term natin doon, pagkakaintindi natin. Tapos, sinasakan ninyo ang pagmamay-ari ng iba. So, meron kayong leasehold agreement. Ibig pong sabihin, hindi kayo basta-basta mapapaalis doon, no? Meron pong mga requirements at meron pong dapat kayong matanggap. So, tingnan niyo po yung previous episode na yun. Detalyado po ang aming talakayan doon. Dos Compañeras. Okay, Attorney Cam, may mga pahabol ba tayo? Oo, magandang gabi Raymond Botalon. Ganun din po, magandang gabi kay Mama Vita Papawil, kay Luding Bonggaling, at ganun din po kay si Nanay Connie ng Virac Catabanes. Pahabol na lang si Justin Bryan. Attorneys, ang usapan po sa deed of sale, pwede po bang ipa-cancel ang deed of sale without the registered owner? Bali po ika-cancel na yung deed para makapagsolian ng pera kasi hindi po nakapagbigay ng document sa reseller. Ang kwento po, baling original owner, binenta sa reseller, naka-open deed of sale, tapos binenta po ulit, pang third buyer na po kami. Pwede po namang ipa-cancel yan. Kaya lang kung ito po ay monotarized, mahirap ito, Attorney Cam. Ang mahahabol mo lang kasi yung nagbenta sa iyo eh. Diba? Hindi mo mahahabol yung seller kasi hindi naman siya ang tumanggap ng pera. Yun po yung danger doon. Anyway, magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa mga pahabol na babatiin natin, Attorney Cam. Si Norman Susada nanonood sa San Luis, Aurora. Magandang gabi po. Si Jinky Porle Andrade and of course Abigail Enriquez at maraming iba pa. At Lily Baradi. Bukas pa magsama-sama po ulit tayo. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco.
Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.